Sa unahang upuan sa kanilang paaralan, tila bahagi na ng sahig ang manipis na katawan ni Junjun. Habang ang iba'y nagsusulatan ng papel, nagsasapakan ng bulpen, o palihim na nagtatawanan, siya'y nakatungo lamang, marahang sinusulatan ang luma niyang notebook. Mapapansin mo agad na makinis ang sulat niya, tila dinadama ang bawat letra. "Class, write down 3 of your dreams in life," sabi ng guro. Habang nagbubunyi ang mga kaklase niya, may mga nagsusulat ng maging sikat na YouTuber, makabili ng iPhone, o maging boyfriend si Crush. Si Junjun ay tahimik na nagsusulat. Maging guro. Mapagtapos ang mga kapatid kong sina Ana at Ella. Magkaroon ng sariling bahay. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pangarap niyang maging guro. Baka noong minsang pinahiram siya ng isang gurong si Ma'am Letty ng lumang libro. O baka dahil sa tuwing may tinuturuan siyang batang mas bata sa kanya, nakakaramdam siya ng halaga. Hindi lang siya binatilyo, isa siyang may karunungan, may maibabahagi. Sa sulok ng kanyang isipan, alam niyang bawat linya sa notebook na iyon ay pangarap na tinatahi ng tiyaga. Walang makikita sa kanyang mukha na nagrereklamo siya sa hirap. Ngunit kung matutong magsalita ang kanyang mata, marahil ay iiyak ito ng galon-galong pagod. Pagdating ni Junjun sa kanilang barong-barong, agad siyang tinawag ni Ella na nakasilip mula sa punit na kurtina. "Kuya ah!" sigaw ni Ella, halatang may lungkot sa boses. Lumabas si Ana at sinalubong siya, may hawak na plastik na may lamang piniritong saging. "Tinabi namin to para sa'yo, kuya," sabi ni Ana, sabay abot ng plastik. Sa loob nito may kaunting lamok na sumingit. Pero hindi iyon alintana ni Junjun. Ngumiti siya ng bahagya at sabay nilang pumasok sa loob ng tahanan. Ang loob ng bahay nila ay maliit pa para sa isang pamilya. Isang banig, isang lumang bentilador na sira ang propeller, at kahong puno ng damit. Sa kisame, nakabitin ang maliit na krusipihong yari sa kahoy. Payak man ang kanilang tahanan, ramdam pa rin ang init at pagmamahalan sa bawat sulok nito. "Kuya?" tanong ni Ella habang hawak-hawak ang lumang teddy bear na butas na ang isang mata. "Totoo ba na kapag masipag tayo, yayaman tayo?" "Hindi siguro agad, Ella," sagot ni Junjun. "Pero hindi rin tayo habang buhay mahirap. Gagawin ko ang lahat para hindi na natin kailangang maghintay ng gabing-gabi para kumain." Pagdating ni Tatay Baldo halos 11:00 na ng gabi, nang dumating si Tatay Baldo. Pawisan siya at halatang pagod, pero may ngiti pa rin sa labi. Bitbit niya ang isang supot ng adobong kangkong at ilang piraso ng tuyo. "Oh, mga anak, gising pa?" Biro ni Tatay sabay halakhak. "Tay, gutom na po kami," sabi ni Ella, sabay yakap sa ama. "Ayun, may kangkong tayo at tuyo. Fiesta yan," biro muli ng ama. "Junjun, painitin mo lang yung kanin sa kalan. Huwag mong kalimutang tanggalin ang uling, baka sumama ang usok sa hangin." Tahimik na tumulong si Junjun, pero palihim niyang pinagmamasdan si Tatay. May pasa sa braso, gasgas sa pisngi, at bagsak ang mga balikat. Hindi man ito nagsasalita, alam ni Junjun na hindi lang pagod sa trabaho ang dahilan. May mas mabigat pa itong pinapasan. Kinabukasan, isang hapon habang pauwi si Junjun mula sa paaralan, napansin niyang may tambay sa harapan ng kanilang barong-barong. Sa unay akala niya ay mga ngalakal, pero nang makalapit, nakita niyang pulis ang mga ito. Nakasombrero, matikas, ngunit may malamig na ekspresyon sa mukha. "Sir, bakit po kayo nandito?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Ang isa'y sumulyap sa kanya, may halong awa ang mata. "May kailangan lang kaming linawin kay Tatay Baldo mo, iho." Hindi pa man siya nakakabawi ng hinga,
Dumating na ang kanyang tatay, pawisan at halatang pagod mula sa pagtutulak ng kariton. Bigla itong tumigil nang makita ang mga pulis sa harap ng bahay. "Baldo de la Peña?" tanong ng isang opisyal. "Ako po yun, sir," sagot ni Tatay Baldo. Tahimik ang tinig. "May warrant ka sa kasong pagnanakaw ng motorsiklo. Sumama ka sa amin." Nanigas ang buong katawan ni Junjun. Si Ella ay napasigaw. Si Ana ay napayuko at niyakap ang braso ng kuya. Si Tatay Baldo naman ay hindi na nagpumiglas. Bagkus, tumingin siya sa anak niya at marahang sinabi, "Anak, Junjun, ikaw na muna bahala sa mga kapatid mo, ha? Ikaw ang kuya, ikaw ang haligi. Pasensya na." "Tay, ano to? Hindi po kayo magnanakaw." Sigaw ni Junjun, nanginginig, naguguluhan. Ngunit hindi na siya sinagot ng kanyang tatay. Pinusasan ito sa harap ng barong-barong at dinala sa loob ng mobile. Sa unang pagkakataon, ang tahanang puno ng tawanan ay binalot ng katahimikan. Sa gabing iyon, hindi sila kumain. Tumingin lang si Junjun sa bubong habang nilalaro ang kandilang ginagamit nila kapag brownout. Tinitigan niya ang anino sa dingding, ang sarili niyang silweta. Ngayon ay tila mas malaki, mas mabigat. Tahimik lang sina Ana at Ella. Niyakap ni Junjun ang mga kapatid. "Babalik si tatay?" sabi niya. Pilit pinatitigas ang tinig. Pero ang puso niya'y gumuguhong parang mga trapal kapag inulan. Kinabukasan, nakumpirma nila ang dahilan. Pagnanakaw ng motorsiklo. Hindi makapaniwala si Junjun. Hindi magagawa ni tatay yon, bulong niya. Ngunit isang kaibigan ni tatay ang lumapit. Si Mang Leo, kapwa kargador sa palengke. "Na-ospital si Ella noon, di ba?" tanong ni Mang Leo habang nakatingin sa malayo. Para bang inaalala ang mga nangyari. "Opo. Wala po kaming pera noon na pambayad sa ospital," sagot ni Junjun. Mahina ang boses. Halos hindi na makatingin sa kausap. Tumango si Mang Leo, mabigat ang buntong hininga. Doon na nagsimula ang lahat. Wala siyang mahiraman. Nagpapanik na si Baldo. Kinabukasan, biglang nawala ang isang motor sa likod ng palengke. Akala namin noong una, baka naligaw lang o pinark sa ibang lugar. Pero nang tingnan ng CCTV, malinaw, siya ang kumuha. Hindi alam ni Junjun kung dapat siyang magalit o maawa. Nakatitig lang siya sa basag na semento sa paanan niya. Parang hinahanap ang sagot sa pagitan ng mga bitak. Pero kahit masakit, isa lang ang sigurado niya. Ginawa iyon ni tatay para kay Ella, para sa kanilang pamilya, para sa isang pagkakataong mailigtas ang anak, kahit kapalit ay sarili niyang kalayaan. Hindi na pumasok si Junjun kinabukasan. Hindi siya nagpaalam sa guro. Hindi na siya dumaan sa waiting shed kung saan siya laging nag-aabang ng tricycle. Umupo lang siya sa gilid ng kanilang barong-barong, hawak ang kanyang lumang notebook, at pinunit ang pahinang may petsa ng susunod na pagsusulit. Tahimik lang si Ella habang binabantayan siyang umiyak. Si Ana, hawak ang notebook ni Kuya, tahimik din. Para bang ayaw nilang marinig ang hinaing ng kapatid nilang hindi kailanman nagreklamo. "Kuya," marahang bulong ni Ana, "di ba gusto mong maging guro?" Hindi agad sumagot si Junjun. Tinitigan niya ang pinilas na pahina. "Gusto ko pa rin, Ana. Pero ngayon, mas kailangan ko munang maging tatay sa inyo." Yumakap si Ana. "Huwag kang huminto sa pag-aaral, kuya. Sayang ang utak mo, ikaw ang pinakamatalino sa ating magkakapatid. Hindi ito paghinto. Saglit lang to, pangako. Babalik ako sa eskwela. Pero sa ngayon, kailangan ko munang kumayod at kumita para sa atin." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na si Junjun.
Inayos niya ang kariton na iniwan ni tatay, kalawangin na ang gulong, sira ang isang kahoy sa gilid, at may marka pa ng pintura sa dating pangalan ng ama, Baldo's Fruits. Inayos niya ito gamit ang pako at alambre, habang si Ana ay tahimik na inabot ang maliit nilang alkansya. Kuya, ito lang po ang ipon namin ni Ella, sabi niya, sabay abot ng plastik na boteng pinaglagyan ng barya. Hindi na niya napigilan ang luha, hindi dahil kulang, kundi dahil sa bigat ng ipinagkakaloob. Hinalikan niya ang mga kapatid sa noo at saka mahinang bumulong. Ako na po muna, tay. Naglakad siya ng halos 1 oras, mula sa barong-barong hanggang sa Divisoria. Sa daan, pinagtitinginan siya. Isang binatilyong may hila-hilang kariton, payat, at may suot na faded na t-shirt na may butas sa balikat. Pagdating sa pamilihan, sinalubong siya ng sigawan, tawaran at alingasngas ng siksikan. Ang mga tindero'y walang pakialam kung ilang taon ka. Basta't may pambayad ka, may paninda ka. Bayabas po, magkano? 50 kada kilo. Pwede pong 30? Tanong ni Junjun, nanginginig pa sa kaba. Abat, bata ka palang tumatawad ka na? Hindi ito charity. Sabat ng matandang tindera. Tahimik lang si Junjun. Umalis siya, pero muling bumalik. Sa dulo ng isang stall, nakita niya ang bagsak presyong mga gulay. Medyo lanta, hindi kagandahan, pero kayang linisin. Binili niya ang mga ito. Bayabas, talong, sitaw, ilang pirasong saging. Sa bawat barya na iniabot niya, tila kinukuhaan siya ng lakas. Sa isip niya, ito na ba ang kapalit ng paaralan? Sa palengke, sinimulan niyang ilatag ang paninda. Walang tarpaulin, walang payong. Isang kahong may papel na sinulatan niya gamit ang marker. Preskong prutas at gulay, abot kaya ang presyo. Bago pa man niya maayos ang paninda sa kariton, sinalubong na siya ng sigaw. Hoy bata, dun ka sa dulo, pwesto ko to. Napalingon siya. Isang matabang tindera, si Aling Pura, ang galit na naglalakad papalapit. Nakapamaypay ito at nakakunot ang noo. Pasensya na po, akala ko po bakante, mahinang sagot ni Junjun. Abat ang lakas ng loob. Hindi ito para sa mga pulubi. Dun ka sa may kanal, dun malaya ka. Wag dito. Tahimik lang siyang tumango, hindi lumaban. Hinila niya ulit ang kariton, naglakad palayo. Sa pangalawang kanto muli siyang pumuwesto. Inilatag ang bayabas, inayos ang talong. Hoy, bata, lipat ka nga. Pwesto namin yan. Sigaw naman ng isa pang matandang lalaki, si Mang Cardo. Wala na po akong mapuntahan. Di umuwi ka. Di mo naman tumundo. Mag-aral ka na lang. Nagpapasikip ka lang dito. Bawat salitang narinig niya ay parang pako sa dibdib. Gusto niyang ipaliwanag na wala na si tatay, na wala siyang magulang sa piling, na ang eskwela ay bahagi ng pangarap niyang hindi pa kaya ngayon. Pero hindi na siya nagsalita. Sa pinakadulo ng palengke, malapit sa kanal, sa tabi ng tambakan ng karton at plastik, doon siya tumigil. Amoy imburnal. Madalang ang dumadaan. Ngunit wala nang magpapaalis sa kanya. Isa-isa niyang inayos ang paninda. Bayabas na may konting galos, talong na medyo malambot, at sitaw na hindi pantay ang haba. Bayabas po, 3.10. Sitaw, 5 piso lang po. Sigaw niya halos hindi marinig sa ingay ng tricycle. Lumipas ang 1 oras. Wala pa ring bumibili. Maya-maya, lumapit ang batang si Dado, isang kargador na halos kaedad niya. Dito ka na rin pala? Tanong niya. Ngumiti kahit may itim na grasa sa pisngi. Kami rin ni nanay dito lang naglalako ng suka noon. Hanggang sa dinapuan ng lagnat si nanay at di na bumalik. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Junjun, mahinang tinig. Ewan, basta simula noon. Ako na lang.
Tahimik si Junjun. Ang sakit ng kwento ni Dado ay parang echo ng sarili niyang pinagdaanan. Parang magkakambal ang kapalaran nila. Puno ng kawalan, pero parehong pilit bumabangon. Pagka-uwi, dala niya ang konting benta. Hindi sapat, pero may kaunting kita. Bitbit niya ang kalahating kilong bigas at isang saging para kay Ella. Pagdating sa barong-barong, sinalubong siya ng dilim. Brown out. Sa kandilang nakasindi, nakita niya si Ana na natutulog habang si Ella ay nakasiksik sa gilid. Umupo siya sa gilid ng banig. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa. Inilagay niya ang bayabas sa tabi ni Ella at saka tahimik na tumingala sa butas ng bubong. Panginoon, bulong niya, hindi ko po hinihingi ang kayamanan. Sana lang po, bukas, mas marami ang bibili. Para po may maiuwi ako para sa mga kapatid ko. Naramdaman niyang may dumapong lamig sa batok niya. Hindi niya alam kung hangin o luha ng sarili niyang pagod. Ngunit bago siya pumikit, tinignan niya ang kariton sa labas ng pinto. Hindi ako susuko. Iyon ang huling pumasok sa isip niya bago tuluyang malunod sa antok at gutom. Ilang araw na ang lumipas at patuloy pa rin ang matumal na benta ni Junjun. Ang mga mamimili masyadong abala, ang ibang tindero'y nananatiling mapanukso, at ang kinikita niya ay sapat lamang para sa kaunting bigas at 2 itlog. Sa tuwing gabi humihiga siyang gutom, nanginginig ang laman sa pagod. Isang hapon, habang tinutulak ang kariton pauwi mula sa palengke, nadaanan niya ang estero. Isang bahaging matagal na niyang iniiwasan dahil sa baho at tambak ng basura. Ngunit sa gilid nito, sa tabi ng haliging may bakas ng lumang karatula ng tindahan, may nakaupo. Isang matandang babae. Payat, kulubot ang balat, sunog sa araw ang muka. Ang suot nito'y manipis at butas-butas na damit, halos hindi na sapat pantakip sa katawan. Ang buhok nito'y puti na, mahaba at gusot, parang hindi pa nasusuklay ng maraming taon. Nakasandal ito sa isang sirang kahon at nanginginig ang katawan habang nakatingala sa langit. Tila hindi siya pinapansin ng mga dumadaan. Parang hindi siya naririyan. Hindi agad huminto si Junjun. Gutom na siya at may natira pa siyang nilagang kamote na sana'y paghahatian sana nilang magkapatid pag-uwi niya. Ngunit, napansin niyang pumikit ang matanda. Sa ilang segundong iyon, nanatili itong tahimik at hindi gumagalaw, waring sobrang pagod at hirap na kahit dumilat ay tila mabigat na para sa kanya. Nay! Tawag niya ng mahina. Paglapit niya, unti-unting iminulat ng matanda ang mga mata. Mapuro lang tingin nito, parang may usok. Ngunit kahit wala itong lakas, pilit nitong ngumiti. Humugot ng malalim na buntong hininga si Junjun, sabay kuha ng kamote at ilang bayabas mula sa kariton. Nay, ito po. Wala po akong masyadong pera, pero sana makatulong po ito kahit papaano. Tahimik na tinanggap ng matanda ang pagkain. Hindi ito agad kumain, bagkus tinitigan muna siya, tila may binabasa sa kanyang mukha. Anak, wika ng matanda sa tinig na halos parang hangin. Sa dami ng dumaan, ikaw lang ang tumigil. Napayuko si Junjun. Hindi ko po kayang lampasan lang kayo. Nay, parang ang bigat sa loob kung magbubulag-bulagan lang po ako. Tahimik ang matanda sandali. Sa kamarahang kinuha ang isang lumang bayong mula sa ilalim ng kanyang mga gamit. Mula sa itsura nito, halatang luma na ito. Gawa sa makapal na yantok. May kahoy na hawakan at may kakaibang anyo. Parang hindi tinatablan ng dumi o alikabok. Kanina ko pa hinihintay kung kanino ko ito ibibigay, sabi ng matanda. Ngayon, alam ko na. Sa iyo ito, anak. Nagulat si Junjun. Po? Bayong po? Tumango ang matanda. Huwag mong maliitin. May biyaya ang bayong na yan.
Hindi mo makikita agad pero madarama mo sa puso mo. Gamitin mo ito sa kabutihan at hindi ka kailanman mawawalan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng mahika ay may apoy o alikabok. Minsan ang mahika, dumarating sa mga taong hindi humihingi, pero laging nagbibigay. At bago pa siya muling makapagtanong, lumingon ang matanda. Sa kamarahang lumakad palayo. Ngunit habang umaalis ito, napansin ni Junjun ang kakaibang bagay. Ang anyo ng matanday, tila nagiging mas magaan, mas maaliwalas at sa bawat hakbang, para siyang hindi siya tumatama sa lupa. Maya-maya'y naglaho ito sa likod ng isang puno, parang usok, parang panaginip. Habang nag-aayos si Junjun ng mga gamit sa barong-barong, napagpasyahan niyang ilagay muna sa bayong ang mga natirang gulay, ilang pirasong bayabas, talong at sitaw para hindi nakakalat sa sahig. Maingat niyang isinilid ang mga ito sa loob ng bayong at inilapag sa isang tabi, sa katahimik na lumabas upang magbanyo. Pagbalik niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Ella. Hawak ang tiyan at may bahagyang mangiti sa mukha. Kuya, may konti ka bang prutas dyan? Nagugutom po ako, mahinang sabi ng bata. Napahinto si Junjun. Agad niyang naalala ang bayabas na inilagay niya sa bayong ilang minuto lang ang nakalipas. Lumapit siya sa bayong at dahan-dahang binuksan ito. Napakunot ang noo niya. Ang bayabas na kanina'y medyo maputla at may bahagyang lamog, ngayon ay matingkad ang kulay, mabango, at tila bagong ani. Pinisil niya ito. Buo, makinis, walang bakas ng pagkasira. Napatingin siya sa ibang laman ng bayong. Ang talong ay makintab, ang sitaw ay tuwid, berde at preskong-presko. Parang himala. Kinuha niya ang bayabas at inabot kay Ella. Oh, ito muna. Baka sakali mapawi ang gutom mo. Nakangiting tinanggap ito ng bata, hindi na nagtaka. Pero si Junjun, tahimik lang. Hawak pa rin niya ang bayong at sa kanyang dibdib, nagsimulang sumibol ang kutob na ito'y hindi basta ordinaryong sisidlan. May kakaiba talaga sa bayong na iyon. Sinubukan niyang ilagay sa loob ng bayong ang isang talong mula sa kusina. Iyong nakalaan sana para gawing torta ni Ana kinabukasan. Pagkain nilang dalawa ni Ella. Alam niyang sayang kung mawawala ito, pero gusto niyang subukan. Maya-maya, may dumaan na bahagyang asul na kinang sa loob ng bayong. Hindi matingkad, halos hindi mapansin, ngunit sapat para magbigay ng kakaibang pakiramdam. Nang ilabas niya ang talong, natigilan siya. Ang dating malambot at medyo kulubot, ngayoy mabigat, matigas, at makintab. Parang bagong ani. Amoy lupa pa ito, tulad ng mga gulay na hinango diretso mula sa taniman. Napabuntong hininga si Junjun, pinisil ang gulay, tinitigan ang bayong. Anong klasing bayong ito? Bulong niya sa sarili. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito basta lagayan lang. May hiwagang gumagalaw sa loob nito at ngayon, unti-unti na niya itong nararamdaman. Habang nagluluto si Ana ng kaning bahaw para sa hapunan, tinanong niya si Junjun, "Kuya, saan mo nakuha yung bayong?" "Galing sa matandang babae sa estero. Binilhan ko siya ng pagkain. Binigyan ko siya ng natira kong kamote at bayabas. Tapos, binigay niya ito sa akin." "Ang ganda," ani Ella, nakatitig sa kakaibang kinang ng yantok. "Parang hindi napuputikan," tumango si Junjun. "Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang may kakaiba dito. Parang may mahika." Napatingin sa kanya sina Ella at Ana. Halos sabay-sabay silang nagtanong. "Mahika?" Ngumiti si Junjun, bahagyang napailing. "Baka nga." Sandaling natahimik ang kwarto. Bago muling nagsalita si Ana, seryoso ang mukha, halos pabulong. "Kuya, naniniwala ka pa ba sa mahika?" Tinitigan sila ni Junjun.
Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Hindi ko sigurado kung totoo pa nga ang mahika o hiwaga. Pero kung meron man, siguro nasa kabutihan yon. At kung may mahika nga ang bayong na to, gagamitin ko to sa tama. Para makatulong. Para sa atin. Bago matulog, inilapag niya ang bayong sa tabi ng kanyang unan. Pinagmasdan niya ito. Nakapatay na ang ilaw, ngunit para bang may sinag na pumupuslit mula sa loob nito. Mainit ngunit hindi masakit. Parang tinig na hindi naririnig, pero nararamdaman sa dibdib. Sa unang pagkakataon, sa kabila ng pagod, gutom, at kawalan, nakaramdam si Junjun ng kakaibang kapayapaan. At bago siya pumikit, tahimik niyang binigkas. Salamat, Nay, sa regalong ito. Kahit sa paraang hindi ko inaasahan. Madaling araw pa lang, gising na si Junjun. Maingat niyang inilagay sa bayong ang mga gulay at prutas na nakuha niya sa bagsakan. Mga lamog, may lamat, at halos patapon na. May ilang talong na medyo malambot, mansanas na may batik, saging na halos itim na ang balat. Alam niyang kahit sobrang mura nito, hirap pa ring ibenta. Pero habang isinasaayos niya ito sa loob ng mahiwagang bayong, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Parang init na galing sa loob ng sisidlan. Malambot, mapayapa. Habang nilalagyan niya ito, pansin niyang hindi lang basta umaayos ang pagkakasalansan ng mga gulay, para bang kusa silang umaangkop sa isa't isa. Nang buhatin niya ang bayong, nagulat siya. Bakit parang ang gaan? Bulong niya. Sanay na siya sa bigat ng paninda. Ngunit ngayon, parang isa lang itong bakanteng bayong. Hindi niya naisip kung bakit. Basta tinuloy niya ang paglalakad papuntang Divisoria. Pagdating sa palengke, tahimik siyang binuksan ng bayong. Isa-isa niyang inilabas ang mga paninda mula sa bayong. Muntik na siyang mapatigil sa pagkilos. Ang mga talong, makintab, matigas, parang bagong pitas. Ang mansanas ay matingkad ang kulay, wala ni isang batik. Ang saging, ginto ang balat, may amoy na matamis na agad napansin ng mga tao sa paligid. Hoy bata! Tawag ng isang ale na madalas siyang balewalain. Saan mo nakuha yung mga prutas mo? Galing lang po sa bagsakan, sagot niya, mahina pero magalang. Hindi nga? Parang bagong pitas lang sabi ng lalaki sa kabilang stall habang inaamoy ang mansanas. Ang bango, uy presko, bulalas ng isa pa. Parang hindi galing sa bagsakan, parang diretsong ani mula probinsya. Dagdag ng isang tindera habang tinititigan ang bayabas. Ngayon lang ako nakakita ng prutas na ganito kapresko sa ganitong presyo, sabi ng isa pang mamimili. Halatang humanga. Tila hinihigop ng kasariwaan ng paninda ni Junjun ang atensyon ng lahat. Mga customer na dati lumalampas lang, ngayoy kanya-kanyang tanong at bili. Nagpatuloy sa pagbili ang mga tao. Hindi nagtagal, napalibutan ang kariton ni Junjun. Maging ang mga dating nagtaboy sa kanya ay napatigil. Boy, pahingi nga ako ng 1 kilo ng mansanas. Pasalubong ko sa apo kung may lagnat sa ospital. At bigyan mo na rin ako ng 2 pirasong talong, sabi ni Aling Sabel, na noon ay minsang nagtaboy rin sa kanya. Tahimik lang si Junjun. Ngunit sa loob-loob niya, parang may gumagalaw sa pagitan ng paniniwala at kababalaghan. Hindi lang ito simpleng swerte. Iba na ito. Mabilis na naubos ang kanyang paninda. Sa unang pagkakataon, hindi siya napaupo sa gilid para umiyak sa pagod. Nakaupo siya ngayon upang bilangin ang halagang parang imposibleng kinita niya mula sa mga panindang halos itapon na kahapon. Nakakabenta na ako at hindi lang basta benta, bulong niya habang tahimik na inilalagay sa wallet ang kinita. Habang pauwi, dumaan si Junjun sa tindahan at bumili ng 1 kilong bigas, 1 tray ng itlog at 1 lata ng gatas.
Napansin niyang sobra-sobra ang kinita niya ngayon, kaya dumaan siya sa karinderya at bumili ng 3 pirasong lumpia at pansit. Pang-fiesta na to, biro niya sa sarili habang inaayos ang mga pinamili sa supot. Pagkarating niya sa barong-barong, agad siyang sinalubong ni Ella, nakasilip sa punit na kurtina. "Kuya!" Sigaw ng bata, halos tumalon sa tuwa. "May gatas ako?" Ngumiti si Junjun at pinakita ang mga pinamili. "Oo, para sa inyo ni Ana, para may sapat kayong pagkain, at para tumangkad ka na rin kahit papano," sabay kindat. Biglang lumapit si Ana, niyakap siya ng mahigpit. "Kuya, ang dami mong dala. May itlog, may gatas, tapos may pansit pa. Akala ko talaga, kanina may asin ulit ang hapunan natin." Napangiti si Junjun sabay abot ng lumpia. "Wag mo nang maliitin tong lumpia. 3 kagat lang yan pero pangarap ang lasa." Nagkatinginan silang 3 at sabay-sabay na natawa. Sa loob ng maliit na barong-barong, sa gitna ng pagod at lungkot, sumilay ang gabing puno ng totoong pagkain at mas higit pa roon, totoong saya. Napayuko si Junjun, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa wakas, may naihain siyang hindi lang pagkain, kundi pag-asa. Habang kumakain sila, napapansin niya ang bayong na nasa gilid ng kwarto. Tahimik ito, parang ordinaryo lang. Pero alam ni Junjun, may kapangyarihan itong hindi basta-basta. Nang makatulog na sina Ana at Ella, umupo siya sa tabi ng bayong. "Ito ba ang biyayang sinasabi ng matanda?" tanong niya sa sarili. Kung totoo man ito, hanggang kailan at anong kapalit? Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o matakot. Pero isang bagay ang malinaw, ang biyayang ito ay hindi para sa kanya lang. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, inilalagay ni Junjun ang kanyang mga paninda sa mahiwagang bayong. Isang simpleng hakbang na ngayoy bahagi na ng kanyang ritual. Mula nang tanggapin niya ito mula sa matandang pulubi, napansin niyang may kakaibang pagbabago sa bawat gulay at prutas na nailalagay niya rito. Ang talong ay tila mas lilang-lila kaysa dati, makintab at walang kahit anong pekas. Ang kamatis ay pulang-pula, parang hinog na hinog ngunit hindi malambot. May natural itong kintab na kumikislap sa sikat ng araw. Ang bayabas ay may matamis at masiglang amoy na parang bagong pinitas mula sa bukirin. Hindi lang iyon, maging ang sitaw ay mahahaba, pantay-pantay ang sukat, at malutong kapag pinipisil. Ang kalabasa ay mabigat, makinis ang balat, at may mas matingkad na kulay kahel, tila sumisigaw ng sustansya. Ang mga mangga ay parang ginto ang balat, at may amoy na parang sumasanib ang asukal at araw. Maging ang mansanas, na karaniwang imported, ay mukhang sariwang pinitas mula sa lokal na puno. Pula, bilugan, at may natural na langhap na kinagigiliwan ng mga mamimili. Sa bawat hawak niya ng bayong, pakiramdam ni Junjun ay may kasamang dasal at mahika. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyayari. Ngunit sa bawat pagbukas niya ng bayong, ay tila binubuksan din niya ang posibilidad ng isang mas maliwanag na bukas para sa kanilang pamilya. Habang inihahanay niya ang paninda, napansin niyang nagkukumpulan na ang ilang mamimili. "Junjun, anong klaseng saging to? Parang galing Baguio ah?" sabi ng isang matandang suki, habang sinusuri ang saging na sobrang kinis ng balat at mukhang bagong ani. Presko at matamis, parang nasa supermarket sa mall, dagdag pa ng isa. "Pero mas mura. Nakakagulat itong paninda mo, ha?" Sabat ng isang estudyanteng bumili ng mansanas. Hindi alam ni Junjun kung paano ipapaliwanag ang lahat. Tahimik lang siyang ngumiti. Pinipilit ikubli ang pagkamangha. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa bayong. Hindi pa siya handang ibahagi ang mahiwagang lihim. Ngunit sa puso niya,
may isang tanong na paulit-ulit na sumisiksik. Bakit ako? Habang lumalakas ang kita, nararamdaman din niya ang mabigat na presensya ng responsibilidad. Sa bawat prutas na kanyang naibebenta, parang may kapalit itong pananagutan. Sa pamilya, sa kabutihang pinanghahawakan, at sa bayong na tila may sariling espiritu. Ngunit paglipas ng ilang linggo, hindi lahat ay masaya sa tagumpay ni Junjun. Sa kabilang bahagi ng palengke, tahimik na nakaupo si Aling Pura sa kanyang lumang bangkito, habang ang pawisang panyo ay paulit-ulit na pinapahid sa kanyang leeg. Hindi siya bumibili o nagsasaayos ng paninda. Ang atensyon niya ay nakatuon kay Junjun, na sa kabila ng init ng araw ay masiglang nag-aayos ng mga prutas sa kanyang maliit na kariton. Minsan si Aling Pura ang tinaguriang reyna ng gulay sa Divisoria. Siya ang may pinakamaraming suki, may pinakamalinis na pwesto, at ang presyo niya ang sinusunod ng halos lahat sa paligid. Pero ngayon, ang kanyang mga gulay ay nanlalamig sa estante, at ang mga dating suki ay dumidiretso na sa isang batang hindi pa nangangalahati sa edad niya. Hindi niya ito matanggap. Hindi normal yan, bulong ni Aling Pura sa katabing tindera habang pinapanood si Junjun. Pwede sigurong may ginagamit siyang formalin o kung ano. Oo nga, sagot ng tindera, sabay iling at kunot noo. Parang laging bagong pitas ang mga prutas at gulay niya. Yung saging niya, parang galing Bukidnon. Yung sitaw pantay-pantay, walang kupas, parang hindi galing Divisoria. Tapos ang mura pa, singit ni Aling Pura, ang tinig ay bahagyang nanginginig sa selos. Hindi mo mapapaliwanag kung paano siya kumikita ron. Sa dami ng laman ng kariton niya, kahit di mo bibilangin, alam mong lugi na, yan, kung totoo ngang wala siyang ginagawang daya. At mula sa bibig ng iilan, kumalat ang bulong sa buong palengke. Parang apoy na lumamon sa tuyong damo ang chismis. Si Junjun raw ay gumagamit ng formalin o kemikal upang hindi agad mabulok ang kanyang paninda. Sa loob lamang ng ilang araw, ramdam agad ni Junjun ang epekto. Ang mga dati niyang tapat na suki, yung mga tumatawa, kumakaway, nagtatanong kung may bagong benta, ay biglang lumamig. Dumaraan na lang, walang ngiti, walang tanong, walang bili. Ang iba pa'y tahimik na sumusulyap sa mga prutas at gulay niya, tila may hinahanap na bahid ng panlilinlang. Sabi ni Aling Pura, may formalin daw yung mga gulay at prutas niya. Baka nga. Parang galing mall yung itsura eh. Baka may halo kaya hindi agad nasisira. Hindi man tuwirang narinig ni Junjun ang mga salita, ramdam niya ang dagok. Ang mga mata ng tao ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pagdududa. Sa bawat preskong prutas na kanyang iniaalok, may tinging parang humuhukay ng kasinungalingan. Ilang araw ding matumal ang kanyang benta. Isang araw, isa lamang ang bumili ng kanyang mga paninda. Kinabukasan, 3 kamatis lang ang naibenta niya bago umuwi. Sa ikatlong araw, ni isang saging ay walang nabenta. Parang bawat araw ay nagpapabigat ng pabigat sa kanyang mga balikat at sa kanyang puso. Kinagabihan ng ikatlong araw, umuwi siyang halos nabawasan sa kanyang paninda. Tahimik siyang inilagay ang kariton sa gilid ng kanilang barong-barong. Hindi na ininda ang pagod o bigat ng katawan. Hinayaan niyang tumulo ang pawis at luha nang sabay sa kanyang pisngi habang binubuksan ang pintuan. Walang masayang sigaw ng kuya mula kina Ana at Ella. Tahimik silang lahat, parang nadama rin ng mga kapatid ang lungkot na dala ng kanyang katahimikan. Si Ana ay maingat na nag-abot ng tubig, habang si Ella ay tulog na sa banig. Ang maliit na kumot ay nakaabot hanggang dibdib. Hindi siya kumain. Hindi siya nagkwento. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kumot
at piniling huwag magsalita. Hindi dahil sa wala siyang gustong sabihin, kundi dahil baka mabasag siya sa isang salita lang. Sa tabi ng pintuan, nakapatong ang bayong, tahimik, walang kilos, ngunit tila ba may mabigat na enerhiyang bumabalot dito. Parang bagyong natutulog, parang naghihintay. Sa kabila ng sakit ng loob, hindi nagpadala sa galit si Junjun. Isang umaga, dumating siya sa palengke ng mas maaga. Dala niya ang kanyang bayong at inilatag ang mga paninda. Naglagay siya ng maliit na kartulina sa harap ng kariton. Kung may formali ng mga prutas at gulay ko, ako ang unang lalasunin ng mga ito. Nang dumami na ang mga tao, kinuha niya ang isang bayabas, isang talong, at isang mansanas mula sa tindang nakadisplay. Tahimik ang paligid. Pinunasan niya ang bayabas at kinagat ito. Sunod ang mansanas. Tunog pa lang ng pagkaputol ay nagpapatunay sa kasariwaan nito. At sa huli, kinain niya ang hilaw na talong. Diretso. Walang asin, walang luto. Kung may formalin ito, ako po ang unang dapat mamatay. Anya, tinig na hindi galit kundi matatag. Tahimik ang buong palengke. Isa-isang lumapit ang kanyang dating mga suki. Kinuha ng matandang suki ang isang saging at sinubukang kagatin. Ito ang lasa ng malasakit, iho. Hindi ito kemikal, wika ng matanda. Aling pura, baka inggit lang yan, bulong ng isa. Balik ako bukas, Junjun. Isasama ko pa mga kaklase ko sa pagbili ng mga prutas, sigaw pa ng isang estudyanteng babae. Sa loob ng ilang oras, naubos ang paninda niya. Sa dulo ng araw, habang dinadala niya ang kariton pauwi, bitbit niya hindi lang ang bayong kundi ang tagumpay ng katotohanan sa gitna ng paninira. Pagsapit ng gabi, isang sulat ang iniabot ni Ana kay Junjun. Galing sa kulungan, kay Tatay Baldo. Dahan-dahan niya itong binuksan habang ang mga kapatid ay tahimik na nakaupo sa gilid. Maingat ang bawat tiklop ng papel, tila ba may bigat ng panahon sa bawat letra. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto na iwan kayong tatlo. Wala akong intensyong sirain ang pangalan natin, lalo na ang tiwala niyo sa akin bilang ama. Oo, aaminin ko, anak. Ninakaw ko ang motorsiklo. Hindi ko na paliligoy-ligoyin pa. Alam kong mali. Alam kong kasalanan ito sa batas at higit pa riyan kasalanan din sa inyo. Pero ginawa ko yon dahil desperado na ako. Nang araw na dinala natin si Ella sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan siyang ma-admit agad. Kulang ang pera natin at kahit anong paraan ang isipin ko, wala akong mahugot. Takot na takot akong mawala si Ella. Anak, ginawa ko yon kasi ayokong may mawala pa sa atin. Hindi ko na kayang maulit pa ang nangyari sa nanay niyo noong iniwan niya tayong tatlo para sumama sa iba. Hindi ako naging perpekto, Junjun. Alam kong hindi sapat ang mga dahilan ko sa batas o sa mata ng tao, pero sana, kahit papaano, maintindihan mo sa puso mo kung bakit ako napilitang gumawa ng mali. Gusto ko lang kayong mabuhay. Gusto ko lang kayong manatiling buo. Kahit ako'y palpak na ama sa paningin ng iba. Pero ngayong naririnig ko ang mga balita tungkol sa'yo, anak, ikaw na ang ama sa bahay. Ikaw na ang haligi ng tahanan natin. At sa murang edad mo, mas higit ka pang tao kaysa sa marami kong nakasama rito sa loob ng kulungan. Mga lalaking matanda na, pero duwag sa responsibilidad. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kahit nasa likod ako ng rehas, araw-araw ay kayong tatlo ang iniiyakan at ipinagdarasal ko. Magpakatatag ka, anak. Hindi ko kailanman pinangarap na maging bayani ka. Pero ginawa mo yon nang hindi mo namamalayan at ginawa mo yon ng buong puso. Salamat, anak. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkapit. Salamat sa pagmamahal na hindi nagbago. Tatay,
Hindi niya napansin na lumuluha na siya. Parang naririnig niya ang tinig ng ama sa bawat titik. Tahimik niyang inilagay ang sulat sa tabi ng bayong. At sa mismong sandaling iyon, parang may mainit na hangin na umikot sa paligid ng silid. Tumigil si Junjun. Napatingin siya sa bayong, parang lumalalim ang kulay nito. At may bahagyang liwanag sa loob, tila ba sumasang-ayon ito sa sulat. Bulong niya. Mahina ngunit puno ng pangako. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko bibitiwan ang pamilya natin. Makalipas ang mga panahon ng pagsubok at paninira, muling lumakas ang benta ni Junjun. Hindi lamang bumalik ang kanyang mga suki. Dumami pa ang mga bagong tumatangkilik. Ang kanyang maliit na kariton ay hindi na lamang tila bahagi ng palengke. Ito na rin ay naging simbolo ng tiwala, kasipagan at kabutihan. Ang gaganda talaga ng mga prutas ni Junjun. Bulong ng isang ginang habang pumipili ng mangga. Oo, pero hindi lang paninda niya ang maganda. Yung puso niya, mas mahalaga. Sagot ng isa, sabay tingin sa batang binibigyan niya ng libreng bayabas. Nang muling lumakas ang kita, sinimulan ni Junjun ang pamimigay ng libreng prutas tuwing linggo. Lalo na sa mga batang vendor na katulad niya noon. Tuwing madaling araw bago ang simula ng bentahan, nag-aabot siya ng saging, kamote o mansanas sa mga batang madalas walang pananghalian. Bakit ka namimigay, kuya? Tanong ng isang batang naglalako ng candy habang hawak ang bayabas na ibinigay ni Junjun. Kasi maraming biyaya ang dumadating sa akin, sagot niya, sabay ngiti. Kaya kailangan maging biyaya din ako sa iba. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain. Hindi madali. Kaya kung may sobra dapat hindi ito itinatago. Tahimik ang bata, tapos ay marahang tumango. Tinikman nito ang mansanas at napangiti. Hindi dahil sa lasa, bagkus dahil may nagmalasakit. Sa mga mata ng ibang vendor, si Junjun ay hindi na lang simpleng tindero. Isa na siyang inspirasyon, isang paalala na pwedeng maging mabuti kahit sa gitna ng kaguluhan ng palengke. Isang umaga, kumalat ang balita na si Aling Pura ay inatake ng mild stroke habang nasa kanyang pwesto. Wala ang kanyang anak at wala ring pera para sa gamot. Nang marinig ito ni Junjun, hindi siya nag-atubili. Agad nag-abot ng mga prutas at kaunting halagang kinita niya noong nakaraang araw. Pagdating niya sa ospital, hindi makatingin ng diretsyo si Aling Pura. Nakahiga ito sa isang lumang kama kasama ang bantay na isang matandang pamangkin. Junjun, anong ginagawa mo rito? Mahina at pautal na tanong ni Aling Pura. Lumapit siya, inilapag ang mga dala sa mesa at ngumiti ng marahan. Hindi po lahat ng sugat ay ginagamot ng gamot, Aling Pura. Minsan kailangan lang po ng malasakit. Hindi kaagad nakasagot si Aling Pura. Tahimik ang silid. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita muli, garalgal ang boses at nangingilid ang luha. Anak, patawad. Hindi kita kayang tingnan noon. Naiinggit ako sa'yo. Bata ka pa lang, pero nakuha mo na ang respeto ng lahat. Isang bagay na akala ko ako lang ang may karapatang hawakan sa palengke. Lumapit si Junjun at hinawakan ng kamay ng matanda. Hindi ko po kayo sinisisi. Lahat tayo may kanya-kanyang pangamba at pinagdaraanan. Pero para sa akin, mas mahalaga ang umasenso ng kasama ang iba kaysa sa umangat sa buhay habang may naaapakan. Doon tuluyang humagulhol si Aling Pura at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na paghilom, hindi sa gamot, kundi sa pag-unawa at kapatawaran. Pagkaraan ng ilang buwan ng tuloy-tuloy na kita at pag-iimpok, binilang ni Junjun ang kanyang ipon sa lumang garapon na tinago niya sa ilalim ng papag. Habang binubuksan niya ang takip nito,
Nanginginig ang kamay niya. Hindi sa kaba, kundi sa pag-asang baka, sa wakas, sapat na ito. Pagkatapos ng matiyagang pagkukwenta, napatunayan niya, kaya na niyang bumili ng maliit na bahay sa isang payak na komunidad sa Valenzuela. Isang maliit na bungalow, may sariling kusina, banyo, at 3 silid. Hindi ito malaki. Hindi ito magara. Pero para kay Junjun, ito ay isang palasyo. Sa araw ng paglipat, halos hindi makapaniwala sina Ana at Ella. "Kuya, may gripo tayo?" Halos pasigaw na tanong ni Ella habang umiikot sa loob ng bahay. "At may pinto ang banyo," sabay tili ni Ana. Tahimik lang si Junjun habang pinagmamasdan ang mga kapatid. Sa kanyang likod, nakasabit sa pako ang isang simpleng karatula na ginawa niya mula sa lumang kahoy ng kariton. Nakaukit dito ang mga salitang, "Bahay Baldo," sa pangalan ng sakripisyo para sa pamilya. Lumapit si Ana na paluha. "Bakit mo pinangalan sa kanya, kuya?" Kasi kahit nagkamali si tatay, hindi siya tumigil sa pagsubok. Lahat ng meron tayo, bunga rin ng mga sakripisyong hindi natin agad naintindihan. Tahimik si Ella. Tumakbo ito palapit sa lumang bayong na dinala rin ni Junjun at inilagay sa isang sulok ng kusina. Hinaplos niya ito para bang nararamdaman niya ang bigat ng kasaysayan nito. "Kuya, dito lahat nagsimula, di ba?" Tumango si Junjun. Umupo siya sa sahig sa gitna ng kanilang bagong bahay, habang ang gasera ay pinalitan na ng ilaw mula sa kisame. Sa wakas may tahanan na sila, hindi lang sa dingding at bubong, kundi sa katiwasayan ng puso. At sa murang edad, naramdaman ni Junjun ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, ang kapayapaang hatid ng isang pamilyang buo, ligtas at minamahal. Ilang taon ang lumipas. Matagal, mahaba, at puno ng tahimik na pagtitiis. Ngunit sa bawat buwang lumilipas, hindi kailanman nawala sa isip ni Junjun ang larawan ng kanyang ama. Ang mga kalyo sa palad nito, ang pagod ngunit palaging may ngiti sa labi, at ang pangakong binitawan habang kinakaladkad ng mga pulis. Ikaw muna ang bahala sa kanila. At dumating din ang araw na matagal nilang hinintay. Isang maagang umaga, tumigil ang isang puting van sa tapat ng baong tindahan ni Junjun sa gilid ng Divisoria. Bumaba mula rito ang isang lalaki, mas payat, mas tahimik, at may bahid ng pagod sa mukha. Bitbit nito ang isang maliit na bag at hawak-hawak ang isang dokumento ng paglaya. Si Tatay Baldo. Tumigil si Junjun sa pag-aayos ng mga paninda. Tumigil din sina Ana at Ella sa pagkalkula ng sukli. At sa ilang segundong tila tumigil ang mundo, nagtagpo ang mata ng isang ama at ng kanyang mga anak. Walang salita. Ang mga mata ni Tatay Baldo ay agad na napuno ng luha. Si Junjun ay hindi na bata. Mas matangkad na, mas matatag ang tindig, at ang mukha nito ay hindi na inosente gaya ng dati, kundi puno ng karanasan, sakripisyo, at tibay. Lumapit si Junjun, marahang hakbang. Hawak pa rin ang isang saging sa isang kamay. Tumigil siya sa harap ng ama. Saglit silang nagtitigan. 2 taong binura ng distansya at pader. At pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Tatay Baldo. Sumunod sina Ana at Ella. Niyakap nila ang ama na tila ayaw na muling pakawalan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hindi kailangan ng paliwanag. Ang yakap ay sapat na. Ang katahimikan ay nagkwento ng lahat ng hindi nasambit sa loob ng ilang taon. Sa loob ng kanilang bahay, ang Bahay Baldo na ipinatayo mismo ni Junjun, naupo silang pamilya sa kahoy na mesa. Si Ella ay nakasandal sa braso ng ama. Si Ana ay nagtataka pa rin sa itsura ni tatay na tila mas tumanda,
at si Junjun ay tahimik na nakatitig sa kanyang tasa ng kape. "Anak," basag ni Tatay Baldo sa katahimikan. Paos ang tinig. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula." Tumango si Junjun. "Dito sa ating tahanan, Tay. Dito kayo magsimula." Napangiti si Tatay, ngunit may bakas ng lungkot. "Hindi ko kayo inalagaan sa ilang taon. Lahat ng dapat kong gawin bilang ama, ikaw ang gumawa." "Ginawa ko lang po ang alam kong tama," sagot ni Junjun, marahan ng tono. "Hindi ako naging ama, pero sinubukan kong huwag kayong biguin." Natahimik si Tatay Baldo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at humikbi. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang uri ng pagkalunod sa habag at hiya. "Junjun, anak, patawarin mo ako. Hindi mo dapat pinasan lahat. Hindi sa murang edad." "Pero Tay," sabat ni Junjun, "kung hindi ko pinasan, sino? Wala po kaming ibang maaasahan kundi kayo. At nang nawala kayo, ako na ang naging haligi. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan." Humugot ng malalim na hininga si Tatay. Tinapik ang balikat ng anak. "Hindi kita kayang palitan, anak. Pero ngayong nandito na ako, hayaan mong ako naman ang tumindig sa tabi mo." Kinabukasan, maagang nagbukas ang bagong tindahan ni na Junjun. Hindi na ito ang dating kariton na kahoy, kundi isang sementadong pwesto sa gilid ng palengke. May bubong, may ilaw, at may pangalan sa ibabaw. Gulay at prutas ng pag-asa. Malinis, sariwa, galing sa puso. Sa tabi ng estante ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may nakasulat, "Libreng prutas para sa batang vendor. Mamili, kumain, magpasalamat." Si Junjun ay nag-aayos ng mangga at kamatis, habang si Tatay Baldo ay abala sa paglalagay ng presyo sa mga gulay. Sina Ana at Ella ay nakatalagang humarap sa mga suki at mag-ayos ng resibo sa maliit na notebook. "Tay, ilagay niyo po ang mga sitaw sa kanan. Mas gusto ng suki diyan pag madaling kunin," sabi ni Junjun habang abala sa mansanas. "Ay, oo nga pala. Ikaw na talaga ang boss dito, anak." Biro ni Tatay Baldo, sabay ngiti. "Hindi po ako boss. Tindero pa rin. Pero ngayon, hindi na ako mag-isa." Sa sulok ng tindahan, may maliit na altar. Nakapatong doon ang mahiwagang bayong, malinis, tahimik, ngunit tila may presensyang mararamdaman ng sinumang mapadaan. Tuwing umaga, bago magsimula ang benta, tumatayo si Junjun sa harap ng altar. Idinadalangin niya ang isang bagay na paulit-ulit, walang palya. "Panginoon, salamat sa kabutihan. Itinayo ko po ang tindahang ito mula sa pawis, panalangin at kabutihan. Gabayan niyo po ako na huwag lumayo sa puso ng dahilan kung bakit ako nagsimula." Sa panahong iyon, hindi na lang siya bata. Isa na siyang gabay, isang haligi, at isang anak na muling kumpleto. Hindi dahil bumalik ang lahat ng nawala, kundi dahil tinanggap niyang kahit ang nasirang bahagi ng buhay ay pwedeng pag-ugatan ng panibagong simula. Sa pagbabalik ni Tatay Baldo, hindi lang isang ama ang naibalik, kundi ang buong silbing pamilya. At sa pag-usad ng mga araw, ang gulay at prutas ng pag-asa ay hindi na lang tindahan, kundi simbolo ng pagkakaisa, pagbangon at walang hanggang kabutihan. Isang tahimik na tanghali sa Divisoria. Hindi gaya ng karaniwang araw na puro tawad, init at abala. Ang paligid ngayon ay may kakaibang damdamin. Tila may inaabangang espesyal. Hindi alam ni Junjun, sa araw ng kanyang ika-25 na kaarawan niya, may nakahandang sorpresa sa kanya. Hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng buong komunidad na minsang naging mapanghusga rin sa kanya. Bit-bit niya ang bayong habang papalapit sa tindahan. "Ang tahimik ka," bulong niya sa sarili. Nagtaka sa kakaibang ayos ng paligid.
Napansin niyang maayos na ang kanyang pwesto, malinis, may mga banderitas at mga bulaklak na gawa sa lumang dyaryo. Ang aga naman nila, aba, tapos na ata trabaho ko, biro niya, habang binubuksan ang estante ng mangga. Biglang mula sa likod ng estante, lumabas sina Tatay Baldo, Ana, Ella, si Aling Pura at ilang batang vendor, sabay kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May dalang maliit na cake si Ella. Hinulma sa condensed milk at mamon. May kandilang 25. Si Ana naman ay may bit-bit na ginupit na karton na may nakasulat. Mabuhay si Kuya Junjun. Kuya, may handaan tayo, tili ni Ella. Masarap to kuya, promise. Sabay abot ni Ana ng kutsara. Hindi na nakapagsalita si Junjun. Napatigil siya sa paghinga, nilunok ang buo niyang emosyon, pero hindi na napigilan ng luha. Hindi ito luha ng pagkabigla. Ito'y luha ng pagkilala. Kuya, bulong ni Ana. Salamat kasi hindi ka sumuko. Kahit hirap ka na noon, kahit kami hindi na alam kung kakain pa ba tayo, ikaw, tuloy pa rin. Salamat kasi kahit gutom ka, lagi mong inuuna si Ella, dagdag ni Ella. Yung lumpia mong 3 kagat, hinati mo pa sa amin noon, di ba? Napatawa si Junjun sa gitna ng luha. 3 kagat pa rin ngayon, pero ngayon may pansit na, may spaghetti pa, may litson at may kare-kare. Nagtawanan ng lahat. Tumawa din si Tatay Baldo, lumapit at niyakap ang anak ng mahigpit. Anak, salamat. Hindi ka lang nagtaguyod ng tindahan. Ikaw ang nagtayo sa atin ulit. Hindi ko man nasabi noon, pero bawat hakbang mo, pinagmamalaki kita. Sa isang mahabang mesa sa gilid ng tindahan, nakahain ng pansit, spaghetti, lumpiang Shanghai, pritong manok, kare-kare na may bagoong sa tabi, kalderetang baka na sponsor daw ni Mang Tonyo, at isang buong litsong baboy na hindi alam kung sino ang nag-abot, pero may nakasulat sa karton. Para kay Junjun mula sa isang dating suki. Sa gilid ay may ginisang gulay, kutsinta, bibingka at paborito ni Junjun, nilagang saging na may asukal. May 3 litrong orange juice na may yelo at isang pitsel ng malamig na tubig na may pipino at kalamansi. Sosyal. Kuya! Ang daming pagkain! Sigaw ni Ella habang hawak ang paper plate na halos di na mabuhat. Parang kasalan! Pero ikaw lang yung groom! Pista talaga, la! Sabat ni Ana. Pista para sa taong laging unang gumising, huling kumain, pero laging nauuna sa pag-alala sa atin. Nagtawanan ng lahat. Si Junjun, kahit pinipigilan ang damdamin, ay di mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa handa, kundi sa pakiramdam na sa wakas, may mga matang kumikilala sa lahat ng tiniis niya. Habang nangumunguya ng litson, may tumapik sa kanyang balikat. Junjun, si Aling Pura. Nakasuot ng bestidang may bulaklak. May dalang puto sa pinggang plastik. Minsang nagpakalat ng chismis noon na nilalagyan daw niya ng formalin ang prutas niya para hindi mabulok agad. Ngayon, nangingiti-ngiti pero may bahagyang kaba sa tinig. Anak, alam kong dati, ako ang unang nagduda sa'yo. Ako pa nga yata ang nagpasimula ng maling balita tungkol sa paninda mo. Pero ilang taon ko ring pinagmamasdan kung paano ka nagsikap, kung paano ka tumulong kahit walang kapalit. At ikaw din ang naunang tumulong sa akin ng ma-stroke ako. Salamat, Junjun. Tahimik si Junjun sandali. Tinitigan niya ang puto tapos si Aling Pura. Pagkatapos ay ngumiti siya. Wala pong problema, Aling Pura. Basta po ngayon, garantisado po. Lumpia, kare-kare, litson. Lahat yan, walang formalin. Promise. Halakakan. Nagsimula sa isang vendor, tapos sa bata, tapos sa buong mesa. Si Aling Pura ay napatawarin
sabay upo sa tabi ni Mang Tonyo na abala sa pangunguna sa kare-kare. At sa gitna ng tawanan at pagkain, sa ilalim ng araw ng tanghali, ang dating lamat ng tsismis at pagdududa ay tuluyang nalusaw at pinalitan ng mainit na sabaw ng pagkakaibigan at respeto. Tumingin si Junjun sa paligid. Hindi lang siya kumakain ng handa. Kumakain siya ng bunga ng bawat sakripisyong hindi sinukuan. Matapos ang masayang handaan, lumabas si Junjun upang magpahangin. Tahimik niyang tiningnan ang abalang kalsada ng Divisoria. Tindera, kargador, estudyante, vendor, at buhay na umaagos sa araw-araw. Pero sa gilid ng kalye, sa ilalim ng poste, may nakita siyang pamilyar na figura. Isang matandang babae, nakaupo sa bangketa, bitbit ang lumang bayong. Napalunok siya. Lumapit agad. "Nay," mahina niyang sabi. Tumingin ang matanda. Ngumiti ito. Hindi siya nagsalita, ngunit sa mga mata nito may tahimik na pagsang-ayon. "Inaanyayahan ko po kayo. Salu-salu po tayo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nandito." Pinaghainan niya ito ng pagkain. Tahimik lang silang dalawa habang kumakain. Si Junjun ay may katanungan sa puso, pero walang salita ang sapat para doon. Pagkatapos, tumayo ang matanda at nagsalita sa tinig na tila hangin. "Salamat anak. Kailangan ko nang umuwi." Inihatid siya ni Junjun palabas. Ngunit habang lumalakad ito, unti-unti niyang nakita ang pagbabago. Ang matanda ay naging dalagang babae. Maputi ang kasuotan, maliwanag ang aura. Nakangiti ito at tila ba nabubura ng kanyang presensya ang bigat ng mundo. Tumingin ito kay Junjun, kumaway, at sa isang iglap, naglahong tila usok sa araw ng tanghali. Nanatiling nakatayo si Junjun, hawak ang bayong na minsang nagligtas sa kanila. Hindi man ito kumikislap o nagiinit gaya ng dati, alam niyang may hiwaga pa rin ito. Hindi palaging nagpapakita, pero laging nariyan, tahimik na nagbabantay. Para kay Junjun, ang bayong ay hindi lamang sisidlan ng gulay. Ito ang simbolo ng lahat, ng gutom, ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng pananalig. Tahimik siyang bumalik sa tindahan. Sa gilid ng estante, isinabit niya ang bayong sa dati nitong pwesto. Sa gilid ng mata niya, muling kumislap ang isang manipis na asul na liwanag. Mabilis, parang buntong hininga ng hangin. Napangiti siya. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga paninda. Binati ang unang suki ng araw at sa isip niya marahan niyang sinabi, "Ang yaman, susunod din yan, basta may gulay, prutas, mabuting loob at konting hiwaga." At doon sa gitna ng Divisoria, sa ilalim ng araw ng tagumpay at tahimik na pag-asa, nagtuloy ang kwento ni Junjun. Hindi na lang siya tindero, hindi lang tagapag-alaga. Siya na ngayon ay tagapagdala ng pag-asa at tagapag-ingat ng mahiwagang bayong na patuloy na nagbibigay buhay sa mga pangarap ng iba.